Hallelujah! Alam nyo, maraming message ang Panginoon sa akin. Pero ito ang isa sa pinili ko. Dahil iyaano ko sa inyo yung totoo o nagdadahilan lang. Kasi nangyayari ito sa akin. Hallelujah! Lalo na ngayon, nagiging struggle ako. Pero God is good. Ang Diyos ay may pag-ibig. Dahil ang Panginoon, sa sinapupulan pa lang natin, ay kilala na tayo ng Panginoon. Ang sabi sa Jeremiah 1:6 verse 8, nang magkaganon, sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita, sapagkat ako'y bata. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihin na ako'y bata, sapagkat saan nang kita susubuin, ay paroroon ka at anumang iutos ko sa iyo, ay sasalitain mo. Huwag kang matakot sa kanilang mga mukha, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita. Amen. Kasi yung pag nagdadahilan tayo, di ba, ang kasabihan nga, ang kasabihan nga na may paraan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Yan ang karamihan sinasabi ng mga tao. Pero sa totoo lang, yun nga sinasabi ko sa inyo, ito ang message ng Panginoon sa akin. Amen. Na pinili ko. Maraming tao ang magaling gumawa ng mga dahilan. Lalo na kung ayaw niyang gawin ang bagay na pinapagawa sa Kanya. Sa paglilingkod sa Diyos, marami din gumagawa ng mga alibay o excuses para hindi sundin ang tinig ng Diyos. Halimbawa sa ating pagtatrabaho, pero alam nyo, kailangan din talaga natin ilaan ang Sunday sa ating Panginoon. Pero na lang kung ang ating mga employer ay kailangan tayo. Pero kung maaari lang, ibigay natin ang Sunday sa ating Panginoon. Amen. Lalo na ngayong summer, maraming wala. Pero excuses po yun. Ang pagdadahilan ay ginagamit ng mga walang kakayahan. At ang mga gumagawa ng ganito ay madalas na walang mararating at bibihira na may magawang ibang bagay. Ito ay katulad ni Jeremiah, isa siya sa mga nagdahilan na siya itawagin upang maging propeta ng Diyos. Sinabi niya, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Hindi lang yun yung kailangan maging malakas din ang loob natin. Katulad ko na ginagamit ako dito sa pulpito, parang nawawala yung natin yung nervyos na kasi lagi tayong ginagamit. Amen. Dito sa pulpito. Si Moises ay nagdahilan din upang iwasan ang tawag ng Diyos. Kanyang sinabi, O Panginoon, ako'y hindi maringit mangusap. Kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap, kung saan mo nahihiya at umid sa salita. Ang sabi sa Exodo 4 verse 10. Ngunit napatunayan, sila'y nagdadahilan lang. Ito ang sabi ng Panginoon. Sinabi niya kay Jeremiah, bago kita inanyuan sa tiyan, ay kilala na kita. Amen. At bago ka lumabas ng bahay, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Sa bandang huli, sinabi din ni Jeremiah, Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap
makahirap sa iyo. Ang kanyang sinabi, nagsimula sa 2 titik na, Panginoong Diyos, hindi ako marunong magsalita, ay parehong salta ang kanyang binigkas upang mapatunayan ang kapangyarihan ng Diyos. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo, sabi ni Jeremias. Talaga namang walang mahirap kung tayo susunod sa ating Panginoon. Katulad ko na malimit kasi ngayon na wala akong trabaho, nagsa-search talaga ako. Nakikinig ako sa Pure Gospel pag may oras ko, pero talagang may oras ako. Amen. Diba? At ay isa pa, ganun din si Moises. Sinabi niya sa kanya, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Yes. Ngayon yumaon ka at ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. Pinatutuhanan din ni Esteban sa Aklat ng Mga Gawa sa 7 verse 22. Sa makatuwid, hindi siya utal o kimi sa pangungusap, pagkod siya ay nagdadahilan lang. It means, kung katulad nating mga kapatid, kung talagang tatayo tayo, aanin tayo ng Panginoon, may Gagay. Inulit. hindi na ako nangangatal, hindi na ako yung parang syempre minsan na iba yung words, yung word of God natin, kailangan natin din sa anuhin ng mamaya, mali yung word of God natin. Kaya kailangan din natin mag-search. Amen. Amen. Ganon din ang ating dahilan minsan upang takasan o iwasan ang tawag ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay laging may sagot sa lahat ng ating pagdadahilan. Kapatid, kilala tayo ng Diyos dahil siya ang lumikha sa atin. Siya ang nakakaalam ng ating mga layunin, kaya mas mabuting magtiwala sa Kanya para sa ating destinasyon. Wala tayong may dadahilan para sa ating destinasyon. Wala tayong may dadahilan sa Diyos, mainam na sumunod sa Kanya, sapagkat ito'y makabubuti sa atin. Ano ang halaga ng ating buhay kung hindi na matutupad ang layunin nito? Amen. 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 Tumayo po tayo para ipanalangin.